Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Isang pagpapala po buhat sa Panginoon na tayo po ay muling magkakasama ngayon pong gabing ito para atin pong purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pangunguna at pag-iingat sa atin. At ganoon din po, ito rin po ay oras na atin na pong pag-aaralan ng kanyang salita at atin pong ipapanalangin ang kahilingan ng bawat isa. Kumusta na po kayo? Ang lagi ko pong panalangin sa bawat isa ay nasa maayos po tayong kalagayan, malalakas ang pangatawan, at walang anumang karamdaman. Bagamat may mga ilan tayong mga kapatiran na may mga karamdaman ngayon, nawa ay alalahanin po natin na ipanalangin po sila sa atin pong Panginoon para manumbalik ang kanilang kalakasan, kasiglahan at makasama natin lagi sila sa atin pong pagtitipon, sa atin pong pananambahan. Ang mga listahan po ng mga kapatid natin na may karamdaman ay nandun po sa ating devotions, no? Every morning. So, in-encourage ko po ang bawat isa na basahin yun at ipanalangin po ang mga kapatiran natin. So, ngayon pong gabing ito, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa Matthew chapter 2 verses 1 and 2. Sa Matthew chapter 2 verses 1 and 2, ang sabi po dito, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na kami po ay pinagsama-sama mo ulit upang amin pong pag-aralan ang inyong pong salita. Salamat po sa mga bagay na itinuturo mo sa amin. Salamat sa 11 months na kami, Panginoon, ay ginabayan mo, pinangunahan mo sa pamagitan ng inyong pong salita. Ang kahilingan ko po sa gabing ito, minsan pa, ay buksan mo ang puso't isipan namin. Nawa ang salita mo na amin pong mapapakinggan ay maging tugon sa amin pong mga katanungan, maging kalakasan sa mga nanghihina naming pananampalataya. Ikaw po ang mangusap sa amin. Gamitin mo ang inyong lingkod para maging boses mo. At tulungan mo po ang inyong pong mga anak na sumunod. Gawin kung ano man ang maririnig nila buhat sa inyo pong salita. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag naririnig nyo o nababasa nyo ang salitang worship, ano po ang inyong naiisip? Ano po? Anong naiisip nyo pagka narinig nyo ang salitang pagsamba or sisimba or sasamba? Madalas ang maiisip po natin, ito po ay pag-awit ng mga papuring awit sa Panginoon, pakikinig ng salita ng Diyos, pananalangin. Kumbaga ang picture po sa atin ng pagsamba ay pupunta ka sa isang lugar, mananatili ka doon ng matagal, no? Parang hindi ka kikilos. At pagkatapos ng lahat ng iyon, ay iniisip natin na tayo po ay nakasamba na sa ating pong Panginoon. Yes, yan po ay isa sa mga paraan para masamba po natin ang Panginoon. Ngunit sa ating pong pag-aaralan ngayong gabing ito, ay makikita po natin na hindi lamang passive po ang pag-worship, kundi ito po ay active or meron po tayong kailangang ginagawa or pagkilos para atin pong maipakita ang atin pong pagsamba sa atin pong Panginoon. At yan po ay makikita natin sa mga talata na atin pong pag-aaralan ngayon pong gabing ito. At since ngayon po ay buwan ng December, 15 days na lang, Pasko na, ay atin pong tinitingnan yung mga mahalagang lugar na nabanggit sa unang pagdating ng Panginoong Hesukristo dito po sa lupa. Last week atin pong nakita ang Bethlehem, no? The place of wonder, ang nakakamanghang lugar. At ngayon pong gabi, meron po ulit tayong isang lugar na titingnan, pag-aaralan at nawa pagka nakita po natin ang significance ng lugar na ito, lalo na sa atin pong pag-celebrate ng Pasko, ay gawin po natin ang mga lessons na matututunan natin buhat po sa lugar na ito. Ang lugar pong ito ay walang iba kundi ang Jerusalem. Ano po? Ito po ang capital ng Israel. At pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, Jerusalem, the place of worship. Jerusalem, the place of worship. Ang Jerusalem, ang lugar ng pagsamba. At again, gaya ng sinabi ko po sa inyo kanina,
Ito pong mga talata natin pong binasa sa Matthew chapter 2 ay magpapakita ng tatlong larawan ng active worship, no? Or pagsamba na kumikilos, pagsamba na may ginagawa. Sapagkat mga kapatid, kung ito ay hindi natin ginagawa, hindi kumpleto ang atin pong pagsamba. Yes, tama na tayo pupunta sa church, nakapwesto lang tayo sa isang lugar, kumakanta, nananalangin, nakikinig. Ito po. Pero ito pong pag-aaralan natin ngayon, ito ang magkukumpleto ng atin pong pagsamba sa atin pong Panginoon. So ito pong Matthew chapter 2 verses 1 and 2 na binasa po natin, ito po ay madalas na atin pong napapakinggan, ano po, nababasa tuwing ganitong kapanahunan, no? Tuwing Christmas season. Ito yung Magi or the wise men. Yung kanilang paghanap sa Panginoong Hesukristo, paghanap sa bagong silang na hari ng mga Hudyo upang kanilang sambahin. Okay? At saan nila hinanap? Sa Jerusalem. Bakit sa Jerusalem? Sapagkat ang templo na kung saan lahat ay sumasamba ang mga Israelites, ano po, ay sa Jerusalem. At marami pong mga saserdote dito, no, na nag-aasikaso, nag-o-officiate ng worship service dito. At nandito rin ang kaharian, no? Dito po itinayo ni King David yung kanyang kaharian at simula nung itinayo niya doon ang kanyang kaharian ay sunod-sunod na, no, hanggang sa panahong ito. Ngunit mamaya makikita po natin na meron pa tayong dalawang characters na nagpahayag ng kanilang pagsamba sa panahong Hesukristo dito po sa Jerusalem. Meron po tayong tatlong larawan na makikita kung paano nga ba yung kumpleto at tamang pagsamba sa atin pong Panginoon na naganap dito po sa Jerusalem. Ang akin pong panalangin ngayong gabi sa atin pong paghanda sa celebration ng Kapaskuhan ay atin din pong matutunan ang kumpleto at tamang pagsamba sa atin pong Panginoon. Nawa sa panahon ng ating celebration, higit sa mga regalo na matatanggap natin or ibibigay natin, higit sa mga tao na mamimit natin, higit sa mga handaan, mga kainan, ano po, na mapupuntahan natin. Mga kapatid, nawa ngayong Kapaskuhan, ito po ang pagkakataon na talagang ibigay natin yung totoo, kompleto na pagsamba sa anak ng Diyos na sumilang na siyang dahilan kung bakit po may Kapaskuhan. So, again, tignan po natin ito. Tatlong larawan na ito na dapat nating gawin, gayahin, no, bilang totoong sumasamba sa ating pong Panginoon. Ang una po na makikita po natin, if you want to worship the Lord genuinely, first, you need to seek Him. Okay? You need to seek Him. Kailangan hanapin mo siya. Okay? Katulad na lamang ng ginawa nitong Magi na ito, nitong wise men na ito. No? Again, hindi po nakalagay dito kung ilan itong wise men na ito, pero pinapalagay natin na tatlo sila based dun sa kanilang mga regalo, no? Na gold, frankincense, and myrrh. Pero kung ilan man sila, or kung tatlo man sila, meron po silang ipinakita na paraan ng pagsamba sa Panginoon. They sought Him, no? Hinanap nila ang Panginoon. At ang ibig sabihin po nung seek dito ay hinanap hanggang makita. Hindi yung hinanap, pero dahil sa mahirap makita ay tumigil na. Hindi po yun ang ibig sabihin ng seek dito, kundi seek, you search until you find it. At ganyan po ang ginawa nitong mga wise men na ito, ng mga magi na ito from the east. No? Naglakbay sila ng napakalayong lugar. No? Ayon po sa mga Bible scholars, they came from Babylon. At naglakbay sila ng mga 3 to 4 months. No? Sapagkat napakahirap po ng daan. Galing Babylon papuntang Israel, papuntang Jerusalem. Hindi lang mahirap, kundi mapaganib po ang daan papunta dito. Maraming mga babangis na hayop, maraming mga magnanakaw along the way. Ngunit hindi po yun nagpatigil sa kanila, nagbigay ng discouragement sa kanila to seek the Lord, to find the Lord para sambahin ang hari ng
Israel, ang hari ng mga Hudyo. At ito po ang isang larawan na dapat nating gayahin sa ating pong pagsamba. Sa ating pagsamba, let us always seek the Lord. No? Hanapin natin ang Panginoon. Paano ba yun? Paano natin hahanapin ang Panginoon? Ang ibig sabihin po nito, sa ating pagpunta sa church o kaya sa ating pag-aaral ng kanyang salita, sikapin po natin na alamin kung ano ang kalooban niya. Sikapin po nating alamin ano ba ang mensahe ng Panginoon sa akin. Ano po? Hindi po sapat yung basahin natin ng kanyang salita. Hindi po sapat yung pakinggan lang natin kung ano yung mensahe. Kundi, dapat alamin natin ano ba ang gustong ipagawa sa akin ng Panginoon. No? Sa atin pong pagka-quiet time, sa pagbabasa natin ng kanyang salita, sana ganun po ang thinking natin. Ano ba ang mensahe ng Panginoon? That's how you seek the Lord. No? At bakit ba natin kailangang hanapin ang Panginoon? Sapagkat through our cares, through our circumstances, through our choices, alam niyo po ba, tayo po ay napapalayo at napapalayo sa ating pong Panginoon. Dahil sa mga burdens natin, dahil sa mga pangyayari sa buhay natin, at dahil sa mga pinipili natin, nakakalimutan natin ang Panginoon, napapalayo tayo sa Panginoon. Hindi ang Diyos ang nawawala, hindi ang Diyos ang lumalayo, at hindi ang Diyos ang nang-iiwan. Madalas tayo po, kung kaya't ang lagi po na mababasa natin sa kanyang salita, you have to seek me with all your heart. Yan po ang sabi dito sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Ito po yung awit ni Haring David. Ang sabi dito, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Okay? Lagi daw nating hanapin ang mukha ng Panginoon. Ang ibig sabihin nun, hanapin natin ano ba ang mensahe niya. Alamin natin ano ba ang direksyon niya sa atin sa buhay na ito. Nagagawa po ba natin yan? Pagka umaga, pagising po natin, yan po ba ang pinapanalangin natin? Mga kapatid, we are true worshipers when we seek the Lord. At ito pong mga wise men na ito, pinakita nila, hindi sila tumigil. Yung distance and time ay hindi naging hindrance para mahanap nila ang Panginoon. May pangako po ang Panginoon sa lahat ng mga humahanap sa Kanya. Ang sabi dito sa Jeremiah chapter 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So sabi po ng Panginoon, you will seek me and find me if you seek me with all your heart. Kung hahanapin mo ako ng buong puso, seryoso, kung mahalaga sa iyo ang Panginoon, you will seek Him. You will never stop until you find the Lord. Ito pong Magi's na ito, itong wise men na ito, mahalaga sa kanila. Na makita at masamba ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat naniniwala ako, based sa kanilang pinag-aralan, based sa itinuro sa kanilang mga ninuno ni Daniel, ito pong darating na hari ng mga Hudyo, ito po ay Diyos. Ito po ay kailangang sambahin. Ang sabi pa po sa Proverbs chapter 8 verse 17, I love those who love me and those who seek me find me. Okay? So, kung mapapansin po ninyo, itong mga talatang ito ay mga invitasyon to seek the Lord. At ang assurance na makikita natin dito, when we seek the Lord always with all our hearts, we will find the Lord. Kumbaga, hindi na natin po problemahin kung makikita ba natin siya o hindi. Sapagkat ang sabi niya, basta't hanapin niyo ako ng buong puso, makikita niyo ako. Kaya kung hindi natin siya makita, una, baka hindi natin talaga seryoso na hinahanap. Or hindi natin siya laging hinahanap at hindi buong puso ang paghahanap natin. Sapagkat kailangan po na buong puso. Kasi pinapakita doon na talagang importante ang Panginoon sa buhay po natin. 'Di ba ganun po tayo pagka importante yung bagay na nawawala sa atin, hindi tayo titigil, hanggat hindi natin nakikita. At the moment na makita natin, tayo po ay nagiging masaya
tayo po ay nare-relieve, no? Tayo po ay nakakahinga ng maluwag. Sana ganun din po ang paghahanap natin sa ating Panginoon. Ano yung hahanapin natin sa Panginoon? Yung kanyang direksyon, yung kanyang plano, yung kanyang kalooban sa buhay po natin. Bakit kailangan po nating makita yon? Sapagkat, ang sabi sa Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, memorize na nating lahat ito. Ang sabi diyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Because He will make your paths straight. No? Ituturo niya yung dapat mong gawin, dapat mong daanan. Ang ibig pong sabihin nun, pagka sinunod natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin, hindi tayo magkakamali, hindi tayo magsisisi, hindi tayo manghihinayang sa atin pong mga gagawing pagpapasya. Kung ito po ay nakalinya sa kalooban ng atin pong Panginoon. Sa pagtatapos po ng 2025, masasabi po ba natin sa gabing ito na sa biyaya ng Panginoon sinikap natin na hanapin siya at sundin ko naman ang inuutos niya sa atin. Kung sakaling makita natin na madalas nakakalimutan natin, nawa ipanalangin natin na bigyan tayo pa ng kalakasan at pagkakataon sa 2026 na hanapin siya at alamin ang kalooban niya. And that's how you worship the Lord genuinely. You seek Him. At yun nga ang pangako niya. When you seek Him with all your heart, you will find Him. Hindi lamang yan ang promise niya sa Old Testament. Yan din ay promise niya sa New Testament. Ang sabi po sa Matthew chapter 7 verses 7 and 8, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. Okay? Ang sabi niya, ask and it will be given, seek and you will find, knock and it will be opened to you. So, sana mga kapatid, ito pong mga talatang ito ay magbigay po sa atin ng encouragement to keep on seeking the Lord, especially His will, His plan for our lives. Okay po? So yun ang una na makikita po natin na larawan ng pagsamba sa Panginoon. Ano po? To seek Him. Let us seek Him with all our hearts and always. Pangalawa po na makikita natin, hindi lamang to seek Him but to stay with Him. Manatili tayo sa Kanya. Hindi lamang yung pag nakita mo, ay tapos na. Kundi pag nakita mo, manatili ka sa Kanya. Stay faithful or remain faithful. At dito po tayo pupunta, dito sa dalawa pang characters na nagpahayag ng kanilang pagsamba sa Panginoon. Makikita po natin yan sa Luke chapter 2 verses 25 to 33. Ang sabi dito, now there was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the customs of the law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all people, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people, Israel. So dito po si Simeon, ay matagal na niyang hinihintay ang pagsilang ng Panginoong Hesukristo. At dahil siya po ay ginagabayan ng banal na Espiritu, 26, it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ. So hindi ko po alam kung gaano nakatanda itong si Simeon dito, pero ang sabi sa kanya ng Holy Spirit, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nahahawakan o nakikita ang Panginoong Hesukristo. At ganito nga ang nangyari. Naging tapat itong si Simeon. Inintay talaga niya ang pagdating ng Panginoong Hesukristo at siya ay sumusunod sa udyok, sa gabay ng banal na Espiritu. Hindi siya umaalis, hindi siya nag-iiba ng direksyon. Okay? So dito po natin makikita that if you want to worship the Lord genuinely,
you need to remain faithful. You need to stay with Him. Di po ba? Kumbaga, pag nakita mo na yung kanyang kalooban sa buhay mo, manatili ka na doon. Huwag kang umalis. Huwag kang mag-iba. Okay? Sometimes ang atin pong problema, pagka nakita natin kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon at ayaw natin, either marami tayong mga excuses or totally ang gagawin talaga natin ay yung opposite, no? Katulad po ng ginawa ni Jonah. Pero ang na-realize ko po, ang naobserbahan ko, once na yan ay kalooban ng Panginoon, ang Panginoon na hindi titigil hanggat hindi mo ginagawa ang kalooban niya. Bakit po? Sapagkat yan ang makakabuti sa iyo. Tandaan po natin ito. Ang kalooban ng Diyos ang makakabuti sa atin. Kahit na yan ay mahirap, kahit na yan po ay mukhang imposible. Kahit na feeling natin, wala tayong kakayahan, wala tayong talento, wala tayong lakas, at kulang ang ating kaalaman para gawin yung pinapagawa sa atin. Tandaan po natin, sabi nga sa isang quotation, when God calls, He enables. Po? Pagka tinawag ka ng Panginoon na gawin ang bagay na yan, palalakasin ka niya. Bibigyan ka niya ng karunungan, nagbubuhat sa kanya para magawa mo, ma-accomplish mo ang kalooban ng Panginoon. Ito pong si Simeon, nanatili siya sa kalooban ng Panginoon. Anong kalooban ng Panginoon? Hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Panginoong Hesukristo. Kaya, nung finally makita niya, siya po ay na-relieve. At, yun nga, marahil kinuha na siya ng Panginoon after this encounter. Pero hanggat hindi nangyayari yun, kung ano ang idikta sa kanya ng Banal na Espiritu, yun ang kanyang ginagawa. At meron pa pong isa, dito po sa verses 36 to 38, sabi dito, there was also a prophetess, Anna, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them at the very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. So makita po natin itong si Anna na isang prophetess, okay? Isang naghahayag ng mga revelasyon ng Panginoon. At ang sabi dito, siya ay nagkaroon ng asawa for 7 years. At yun nga, ang sabi dito, namatay yung kanyang asawa, naging balo siya, hanggang sa 84 years old na siya. Pero, anong ginawa niya nung siya ay naging balo? Hanggang 84 years old. Okay, di ba nakakalungkot yun? Namatayan ka ng asawa, tapos marahil wala siyang anak. Kaya hindi ko alam kung ano ang kailangan niyang gawin. Pero meron siyang mahalaga na ginawa dito na magpapakita ng tunay na pagsamba sa Panginoon. Ang sabi po dito sa verse 37, and then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshiped night and day, fasting and praying. So, kanyang idinivote, kanyang ginugol, yung remaining years niya sa pagsamba sa Panginoon sa templo. Hindi na siya umalis doon. So, kung 14 years old siya nag-asawa, plus 7 years na pagsasama nila ng kanyang husband, at yun nga, naging balo siya. So, 21 years old siya nung siya ay naging balo. At simula noon, nung siya ay 21, hanggang sa 84 years old. So, for 63 years, ginugol niya lang yung kanyang buhay sa templo, sa pagsamba, sa pananalangin, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa pagfa-fasting. Okay? Nagtapat siya sa Panginoon, nanatili siya sa Panginoon, hindi siya nagtampo, hindi siya nagrebelde, dahil, yun nga, imagine 7 years pa lang, wala na siyang asawa. At yun nga, marahil wala rin siyang anak. Siya ay nanatili sa Panginoon. Ngayong gabi mga kapatid, ano ang pagsubok po na dinadaanan natin sa oras na ito? At papaano po natin ito tinutugunan? Ano po ang mga prayers natin sa oras na ito? Tuwing kailan po ba tayo sumasamba sa Panginoon? Tuwing kailan tayo nagpupuri sa Kanya? Tuwing maganda lang po, tuwing sinasagot ng yes ng Panginoon na ating mga prayers, tuwing malalakas po tayo, tuwing magaganda ang ating pong mga grades. Si Anna, she stayed faithful to the Lord. In spite of her difficult circumstances, siya po ay nanatili sa Panginoon.
Gaano katagal? 63 years. Kaya mga kapatid, nawa ang buhay po ni Simeon at saka ni Ana ay maging inspirasyon, maging challenge sa bawat isa sa atin. Kung ang atin pong pananampalataya ay para bang kumukupas na, no? Humihina na, nanlalamig na, mga kapatid, itong si Ana, matindi ang kanyang pinagdaanan, pero ang kanyang reaksyon, mas lalo siyang dumikit, kumapit, no? Nanatili sa atin pong Panginoon. At anong blessing na pinagkaloob sa kanila ng Panginoon? They saw, she saw the Son of God. She was able to see the Messiah, ang magliligtas sa Israel. At nung mga panahong ito, no, bibihira lang yung nakaka-recognize kung sino talaga ang tagapagligtas. At naniniwala ako na ito ay isa sa mga blessings na pinagkaloob niya kay Simeon at kay Ana. At dun din sa wise men. Why? Because they sought the Lord with all their hearts and they stayed with Him kahit na anumang circumstances meron sila, good or bad. No? Ang mga wise men, nakita po natin, they stayed with God's instruction. No? Hindi nila pinakinggan yung request ni King Herod. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 2 verse 12, and having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. So makita po natin dito, no? They remain faithful to God's guidance. Okay? Hindi sa salita ni King Herod na kung tutusin, no? Dahil hindi nakikita ng mga ito yung puso at yung isip ni King Herod, no, na meron pala siyang masamang balak, mas pinili nilang sundin yung warning sa kanila ng Panginoon through a dream. Na kailangan wag na kayong bumalik kay Herod, mag-iba na kayo ng rota. At yun nga ang ginawa nila. Ngayong gabi mga kapatid, napakahalaga na manatili tayong tapat sa Panginoon kahit anuman ang circumstances. Kahit anuman ang pangangailangan natin, lalo na sa mga pagpapasya na gagawin po natin. Kailangan nating manatili, kailangan nating maging in tune parati sa Panginoon para ang gagawin po natin, katulad ng wise men, ang gagawin nila yung instruction ng Panginoon. Si Simeon, ang sabi ng Holy Spirit, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang tagapagligtas. Kay Ana, ang ginawa niya, nung mawala ang mahal niya sa buhay, nanatili siya sa Panginoon. Hindi siya lumayo, hindi siya nagtampo. Mga kapatid, if we want to worship the Lord genuinely, we need to stay faithful. We need to stay with Him. Kumusta na ang iyong relationship sa Panginoon? Malayo ba? O malapit? Or malamig ba? O mainit? Mga kapatid, as we anticipate the celebration of Christmas, pagka narinig natin ang salitang Jerusalem, may this remind us that this is a place for worship. And this is the place where God showed who the true and genuine worshipers are. Okay? Sino ang mga tunay na sumasamba sa Panginoon? Those people who seek Him and those people who stay with Him. Kaya mga kapatid, let's keep on seeking the Lord and let us stay faithfully with the Lord. Okay po? So yun po ang pangalawa na larawan na makikita po natin. Ang pangatlo at ang panghuli na larawan ng tunay na pagsamba, no, na naganap dito po sa Jerusalem ay hindi lamang to seek Him, to stay with Him, but to serve Him. No? Paglingkuran natin siya. Okay? Katulad po ng ginawa ni Ana. Ano po? Wala siyang ginawa for 63 years. Kung hindi manalangin, kung hindi mag-fasting, no? Gawin kung ano ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Ganun din makikita po natin ang ginawa ni Simeon. Ano po? Siya ay sumunod, no, sa guidance ng Holy Spirit sa kanya. At kung babalikan po natin itong mga wise men, no, they offered gold, frankincense, and myrrh. Na yan po ay pagpapakita ng paglilingkod sa atin pong Panginoon. Worshiping God is serving our God. Ano po? Ang sabi po sa Colossians chapter 3, 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward.
It is the Lord Christ you are serving. So, ang paglilingkod pala sa Panginoon, hindi lamang yung pupunta ka sa church, gagawin mo yung mga kailangang gawin sa church, ano po? Yun po ay isang paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Pero, hindi lamang tuwing linggo tayo pwedeng mag-serve sa Panginoon, kundi sa buong isang linggo ay pwede tayong maglingkod sa Kanya. Sa papaanong paraan? Ang sabi po dito sa verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. So lahat ng iyong ginagawa sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, no, maging sa bahay, no, mga house chores mo, nasabi diyan, give your best, no? Gawin mo yung makakaya mo. Tapos pagka ginawa mo daw 'yon, ang sabi dito, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. And then ang sabi dito, it is the Lord Christ you are serving. So every time pala na ginagawa mo yung best mo sa kahit anuman magandang bagay na ginagawa mo, pinaglilingkuran mo ang Panginoon. Kasi ang thinking natin, ang mga nagsiserve lang ay yung mga pastor, yung mga leaders sa church. Ano po? Pero ayon po dito sa Colossians chapter 3 verses 23 and 24, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng atin pong ginagawa, pagbibigay natin yung best natin at laging ang thinking natin, this is for the Lord. Hindi lang ito para sa mga boss natin or sa mga namumuno sa atin. No, we will do this for the Lord. That's one way of serving the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ngayong gabi, sa atin po mga ginagawa, are we doing our best? Sana po i-check natin, ano po, kung paano natin gawin ang isang bagay, sapagkat yan pala ay nagpapakita ng paglilingkod sa Kanya. At ang sabi sa Psalm 78:72, and David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands he led them. So, ganito po pinamunuan ni Haring David ang Israel. Ano? Ang sabi diyan, David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands he led them. Okay? So, sana ganito rin po ang ating gawin sa kahit anumang trabaho natin, no? That we will do things, no, with integrity of heart and with skillful hands. Yung may malinis na puso, malinis na intensyon, no? Walang anumang hidden agenda. At yun nga po, tayo po'y binigyan ng kakayahan ng Panginoon para ito'y ating i-develop at ibigay natin yung best natin sa atin pong paggamit dito. Kaya ano po ang mga ginagawa natin every day? Are we giving our best? Are we doing our best? We can worship the Lord genuinely if we serve Him. And how can we serve Him? By doing our best in everything that we do. At ang sabi pa po sa Acts chapter 13 verse 36, for when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his fathers and his body decayed. Ang sabi po dito, for when David had served God's purpose in his own generation, no? Nung matapos ni David yung kanyang misyon, no? Yung kanyang paglilingkod sa kanyang henerasyon or sa time niya, habang siya nabubuhay, siya ay namatay na. Tapos na ang misyon niya eh. No? At yun nga, na sira na yung kanyang katawan. Para sa akin, ito po ay summary ng kanyang naging buhay. Ano? At napakagandang conclusion. No? Napakagandang alaala na pwedeng iwanan. Sabi sa Psalm 78:72, no? He shepherded them with integrity of heart and skillful hands. And then pagdating dito sa Acts chapter 13 verse 36, after David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. Ang ibig sabihin, siya po ay namatay na. Napakaganda po nitong talatang ito. No? After he served God's purpose. No? Pagka natapos na nga yung mission na yung purpose ng Panginoon, sa buhay natin dito, kukunin na tayo ni Lord. Ang tanong, ang ginagawa po ba natin sa buhay natin ngayon ay yung purpose ng Panginoon? Mga kapatid, malalaman lang natin ng klaro ang purpose ng Panginoon when we seek Him with all our hearts and when we stay with Him no matter what, no kahit anong circumstance.
And then we will be able to serve the Lord. Ito pong tatlong ito ang larawan ng tunay na pagsamba sa atin pong Panginoon na nakita po natin na ipinahayag, no, ipinakita ng Panginoon dito po sa Jerusalem nung dumating ang Panginoong Jesucristo dito po sa lupa. Nawa mga kapatid, ngayon pong gabi, natutunan natin ang tamang pagsamba sa atin pong Panginoon. Maraming magaganda at hindi magagandang naganap sa Jerusalem. Pero one thing na dapat hindi po natin makalimutan ay nung ipinahayag ng Panginoon ang tamang pagsamba sa Panginoong Hesukristo dito po sa Jerusalem. Masasamba lang natin ng tama ang Panginoong Hesukristo when we seek Him, stay with Him, and serve Him. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala mo sa amin ngayon po gabing ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang inyong salita hanggang ngayon ay nababasa namin, napapag-aralan namin, at nakikita namin kung ano ang dapat namin gawin sa amin pong buhay, lalo na sa amin pong pagsamba. Salamat po sapagkat pinakita mo ang ginawa ng mga wise men, pinakita mo ang ginawa ni Simeon at ni Ana nung sila po ay nasa Jerusalem. They worship you. They sought you. They stayed with you. And they served you, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na itong tatlong larawang ito ay magawa din namin sa amin pong mga buhay. Huwag kaming mapagod at huwag kaming makalimot na hanapin ka. At manatili sa kabila ng iba-ibang mga pangyayari sa buhay namin, katulad ng ginawa ni Ana. For 63 years, she worshiped you, she prayed, and served you in the temple. At tulungan mo po kami na maglingkod parati sa inyo. Hindi lamang sa church, kundi sa lahat ng mga ginagalawan namin. Help us to give our best. Na ang aming motivation is we are serving the Lord. Panginoon, salamat sa inyong salita. Nawa ito ay nagpatatag at nagpatibay ng pananampalataya namin. At nawa sa darating na Kapaskuhan, ikaw po ay aming sambahin ng totoo sa amin pong buhay. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi po sa bawat isa.